Magtatatlong araw na nga, nasa biyahe pa rin kami, char. Maya-maya nga nakita na namin yung pupuntahan namin. Dito pa lang ang ganda na. Na-excite ako kasi first time kong sumakay ng eroplano na sa Pilipinas din yung punta. Ang bilis nga ng biyahe, nabot lang ng 1 oras. May idea na ba kayo kung saang airport to? Nag-ikot-ikot lang kami ng ilang minuto dahil wala pang maparkingan yung eroplano. Maya-maya din naman pinayagan na kaming bumaba. Pero sabi ko kay Bebo, paunahin na namin sila para hindi kami makipagsiksikan. Maya-maya din naman nakalabas na rin kami. Kainis nga kasi medyo malakas yung ulan nung pagbaba namin. Buti na lang talaga may papayong sila. Sana naman wag gumulan sa mga susunod na araw. Pagkatapos nga nun, kakailanganin pa namin maglakad ng mga 4 minutes papunta sa loob ng airport. Okay lang din naman kasi para kaming na-tour sa maraming eroplano. Pagpasok nga namin, nakita ko agad na napaka-cute ng airport nila, medyo maliit lang. Syempre, dumiretso kami sa drop baggage para makuha na namin yung bagahe namin. Nung nakuha na nga namin yung bagahe namin, naglakad-lakad na kami para makita namin yung susundo sa amin. Nakakaloka nga kasi medyo mahina yung signal. At syempre, tama kayo, dito kami sa Puerto Princesa nagpunta. Nung medyo nagka-signal na, tinawagan na kami ng susundo sa amin. Kami na lang pala yung hinihintay, gawa nga na hindi namin alam kung saan kami didiretso kanina. Yung biyahe pala papunta ng El Nido galing sa Puerto Princesa, aabutin daw ng 5 oras. Nagugutom na naman kami ni Bebo kaya nung nag-drive-thru yung driver, nagpasuyo din kami ng burger. Share ko na din sa inyo kung gaano kaganda yung daanan nila dito. As in, napakalinis, wala kang makikita na kung ano-anong basura sa daan. Dito pa nga lang tanaw mo na napakaganda ng dagat nila, what more pa kaya sa El Nido. Medyo nakakatakot nga lang yung daan kasi para kang pumasok sa small intestine ng manok. Pag naman nakakakita ako ng maraming bukuan, feeling ko nasa Siargao ako. Mga 2 oras na din kami nagbabiyahe, kaya sabi ni Kuya mag-stop over muna daw kami sa lahat ng gustong kumain. Dito nga kami nag-stop over sa halfway. Halfway daw kasi to ng Puerto at El Nido. Siyempre, for the eat na naman ng mga person, kaya umorder na kami ng pagkain. May stress nga kami ni Bebo sa dami ng putahe nila, pero yung in-order ko, yung chicken afritada. Ako na nga rin nagdesisyon kung ano o-orderin ni Bebo kasi 2 ulam talaga yung gusto ko. Kaya dinuguan na lang din yung pinili niya. Mabilis lang naman yung serving nila, kaya nakakain na agad kaming 2. O diba sa view pa lang mabubusog ka na? Pina-adjust ko na rin kay Bebo yung sili para makakain na kami. Binigyan nga nila kami ng 40 minutes dito para kumain. Dahil 2 hours pa daw kami magbabiyahe papunta ng El Nido. Nung natapos na nga kaming kumain, bumiyahe na naman kami. Mga alas 5 na rin siguro to ng hapon, 2 oras na nga akong naka-side view. Nakatulog nga kami pareho ni Bebo, pagising namin gabi na pala. Grabe, sobrang ganda siguro ng El Nido kaya ganito siya kalayo. Di na nga kami halos makita ni Bebo sa camera dahil mag-aalas 8 na siguro to, nasa biyahe pa rin kami. Para nga kaming nakasakay sa rides kasi ang bilis mag-drive ni Kuya tapos paliko-liko pa yung daan. Di na nga kami natulog kasi sabi ni Kuya 30 minutes na lang daw yung aabutin para makapunta kami ng El Nido. Kaya maya nga naihatid na namin lahat ng kasama namin dito sa van tapos kami na lang 2 ni Bebo yung natira. Grabe yung pagkalamog ng bam-bam ko for today's video. Biruin mo 5 oras ako naka-side view para akong talangka. Sabi ni Kuya 3 minutes lang naman daw yung biyahe papunta dun sa i-stayan namin. Dito nga kami mag-i-stay ng 1 linggo sa Milan Grace. Dating nga namin dun may naghihintay na pala sa amin tapos agad na nila kami hinatid dun sa pag-i-stayan namin. Pagod na gutom na kami ni Bebo. Nagbihis agad kami tapos lumabas na para makahanap ng makakainan. Dito pala sa harap ng Milan merong nagtitinda ng mga ganito. Hanggang alas 10 lang daw kasi yung barbecue kaya ito na lang yung kinain namin. Sayang nga kasi gusto namin kumain ng kanin ngayon. Buti na lang din mabilis magluto si Kuya kasi gutom na talaga kami. Di naman halatang gutom ako kasi ganyan kadami yung in-order ko. Di bali sabi namin bukas na lang kami babawi ng kain. Panigurado kasi marami kaming kakainin na isda at mga seafoods. Pa nga nag-i-start yung gala namin pero exciting na. Kaya bawal huminga, marami pa tong kasunod. Shoutout nga pala kay Riza Acompañado, kay Santos Erica Gale, Jacob Datang, Shaina from Masantol, Pampanga, at kay Rosemary Alumin. Shoutout po sa inyong lahat! Yun lang naman. Salamat!